Dumamag. Now on the attack. Oh, he's got Ibuela covering up. Ito na. Ito na, pabagsak si Ibuela. Ang shotgun ng Metro Manila, yan ang ating pag-uusapan mga boss. Kung handa ka na, let's go at simulan na natin. Ang ating bida sa video na ito ay si Lawrence Dumamag na ipinanganak sa Zamboanga del Norte at kasalukuyang nakabase sa Mandaluyong City, Metro Manila. May palayaw siyang shotgun at kilala siya sa kanyang kakayahang mag-knockout. Isa siya sa mga top prospect ng Pilipinas sa boxing. Sinimulan ni Dumamag ang kanyang professional na karera noong 2019. Bilang isang amateur, nanalo siya ng ginto sa Batang Pinoy Games noong 2014 na nagbigay sa kanya ng magandang pundasyon sa boxing. Unti-unti siyang umakyat sa rankings at naging kilala sa kanyang power punching. Matapos ang siyam na matagumpay na laban ng ating bida, siya ay nabigyan ng pagkakataon na labanan ang kapwa Pinoy prospect sa flyweight division para sa PBF flyweight belt. Ang laban ni Lawrence Dumamag laban kay Anthony Gilbuela noong ika-13 ng Disyembre 2023 para sa bakanting Philippine Boxing Federation flyweight title, naging mahigpit at puno ng aksyon ang buong laban. Simula ang laban sa formal na pagpapakilala ng dalawang boksingero sa kanilang estilo. Si Lawrence Dumamag, kilala sa kanyang shotgun power, ay malamang na nagsimula ng agresibo, naghahanap ng mga openings para sa kanyang malalakas na suntok. Si Anthony Gilbuela, sa kabilang banda, ay may matibay na depensa at sinisikap na sumalo ng mga suntok at maglunsad ng kanyang sariling atake. Inihanda ni Coach Tepora si Gilbuela na makipagpalitan ng suntok sa dikitan, kaya't inaasahan na may mga close quarter exchanges. Nagkaroon ng seryosong palitan ng suntok sa pagitan ng dalawa. Ipinakita ni Dumamag ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang pag-atake at subukang tapusin ang laban sa pamamagitan ng knockout. Si Gilbuela naman ay nagpakita ng matinding katatagan at tibay. Bagaman tinatamaan, patuloy siyang lumalaban at nagbibigay ng sagot na nagpapahirap kay Dumamag na tuluyang dominahin siya. Ang laban ay naging isang war tulad ng sinabi ng coach ni Gilbuela na nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na bakbakan ng walang malinaw na pagtakas. Segundo na lang ang natitira sa round 9 nang mapabagsak ni Lawrence si Anthony sa pangatlong pagkakataon. Dahil sa pinsalang sinapit ni Anthony, di na nagawa nitong ituloy ang laban. Dahil dito mga boss, nanalo ang ating bida sa pamamagitan ng knockout sa round 9. Ang laban na ito ay itinuturing na isa sa mga matitinding pagsubok ni Dumamag sa kanyang pag-akyat sa ranks. Paglipas ng 5 buwan, hinarap nito ang undefeated na si Ramel Macedo Jr. na ginanap noong Mayo 1, 2024 para sa bakanting World Boxing Organization, WBO. Oriental Flyweight title ay naging controversial dahil sa isang mahiwagang first round knockout na naging paksa ng maraming katanungan. Nakuha ni Lawrence Dumamag ang panalo sa pamamagitan ng knockout sa unang round. Gayunpaman, ang laban ay hindi naging karaniwan. Ilang beses na napabagsak ni Dumamag si Makado sa loob ng maikling laban. Ang pangunahing issue ay may kaugnayan sa oras ng round. Maraming nagtanong kung bakit hindi tumunog ang kampana para tapusin ang round sa tamang oras. Lumabas sa mga video ng laban na posibleng lumagpas sa 3 minuto ang unang round na siyang normal na haba ng isang round sa boxing. May mga nagsasabi na maaring na saved by the bell sana si Makado kung tumunog sa tamang oras ang kampana dahil naghihingalo na siya matapos ang isa sa mga knockdowns. Ngunit dahil hindi tumunog ang kampana, nagpatuloy ang laban at natapos ni Dumamag si Makado sa pamamagitan ng isang right hook. Matapos ang huling suntok, bumagsak si Makado at kinailangan pa ng agarang medical na atensyon.
Idineklara ng ringside officials na ang knockout ay nangyari sa 2 minuto at 57 segundo mark ng unang round, ngunit pinagdududahan ito ng marami dahil sa nakitang paglampas sa normal na haba ng round. Naging viral ang video ng laban at maraming netizens at eksperto sa boxing ang nagtanong sa pagganap ng timekeeper. Sa kabila ng kontrobersya, ipinahayag ni Lawrence Dumamag ang kanyang kaligayahan sa pagkapanalo ng WBO Oriental Belt na aniya matagal na niyang pangarap. Ang insidente ay nagdulot ng talakayan tungkol sa kahalagahan ng tamang opisyales sa boxing para masiguro ang integridad ng laban at kaligtasan ng mga boksingero. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Games and Amusements Board tungkol sa insidente ng timekeeper sa oras na iyon. Ang laban ni Lawrence Shotgun Dumamag ng Pilipinas at Yamato Moriguchi ng Japan na naganap noong 20th ng Hulyo 2025 sa Wakayama, Japan ay isang hindi inaasahang tagumpay para sa ating kababayan. Ito ay isang non-title bout ngunit malaki ang naging implication nito sa karera ni Dumamag lalo pat tinalo niya ang isang Japanese hometown bet sa sarili nitong bansa. Si Yamato Moriguchi ay undefeated bago ang laban kung saan may 9 na wins at may 4 na TK o wins at kilala sa kanyang bilis at agresibong estilo ng pakikipaglaban. Bilang isang Japanese fighter na lumalaban sa sariling bayan, malaki ang suporta na nasa kanya. Si Lawrence Dumamag naman ay pumasok sa laban bilang isang underdog, ngunit may reputation siya bilang isang hard-hitting boxer na kayang magbigay ng knockout. Nagsimula ng agresibo si Moriguchi na siyang inaasahan. Gumamit siya ng mga mabilis na combinations, kabilang ang mga 1-2 punches, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang bilis para tumama sa ulo at katawan ni Dumamag. Ngunit nanatiling kalmado si Dumamag at sinubukan niyang i-absorb ang mga suntok habang hinahanap ang tamang pagkakataon para sa kanyang counterpunches. Pagsapit ng round 2, nagpatuloy ang pagiging agresibo ni Moriguchi. May mga pagkakataong nagpakanwala siya ng sunod-sunod na suntok na yumanig kay Dumamag. Gayunpaman, kinaya ito ni Dumamag at hindi siya bumagsak. Nanatili siyang matatag at nakabawi bago matapos ang round na nagbigay sa kanya ng tiwala para sa susunod na round. Ang ikatlong round naging turning point and ito ang naging crucial round. Sa isang critical na sandali, nakatama si Dumamag ng isang malinis na kaliwang straight na nagpatumba kay Moriguchi. Bagaman nakabangon si Moriguchi mula sa knockdown at sinubukan niyang ipagpatuloy ang laban, agad siyang sinundan ni Dumamag.
Idinikit ni Dumamag si Moriguchi sa mga lubid at sunod-sunod na nagpakawala ng malalakas na suntok. Ang walang tigil na atake ni Dumamag ay nagpahirap kay Moriguchi at nakita ng referee na sapat na ang tinamo ng Japanese boxer. Sa 156 mark ng ikatlong round, pinatigil ng referee ang laban at idineklara ang panalo ni Lawrence Dumamag sa pamamagitan ng technical knockout. Ang pagkapanalo ni Lawrence Dumamag ay isang malaking upset at isang makabuluhang international victory para sa kanya. Ito ay nagtulak sa kanyang boxing record sa 11 panalo, 10 sa pamamagitan ng knockout at 1 tabla. Pinatunayan niya na kaya niyang manalo sa labas ng sariling bansa at laban sa isang undefeated na Japanese prospect. Nagpakita ng tibay at lakas ng Pinoy boxer na kahit itinuturing na underdog ay nakapagbigay ng nakakagulat na pagtatapos. Nagbigay din ito ng karagdagang pansin sa kanyang potensyal bilang isang seryosong contender sa international boxing scene. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Muli, salamat sa laging pagtangkilik ng aking mga gawa. God bless at mag-iingat ang lahat.